Hello, samahan niyo ko sa A Day in My Life as a tambay. Yes po, tambay muna tayo at alam niyo na yan, nakwento ko na yan sa previous video ko. And for today's video, samahan niyo kong i-makeover ang aking mama. Actually, kaya ko rin 'to ginagawa kasi nalalapit na rin kasi yung kasal ng kapatid ko at dapat maayos din yung aming mga sarili dun sa kasal na yun. Grande kasi yung magiging kasal kaya siyempre dapat medyo bongga din yung aurahan naming mag-iina, gano'n. Actually, meron naman kasing budget talaga pang-pa-salon kaya lang mas pinili lang namin talaga na mag-DIY na lang kaysa pumunta ng salon kasi mas makakatipid nga naman. Sayang nga naman ang mga talent namin or talent ko kung hindi ko 'to masyadong gagamitin, 'di ba? Cherries. Pero siyempre part na rin 'to ng aking pakikipag-bonding sa aking mama kasi alam niya naman medyo nagka-edad na rin siya. Tapos ako nagkaroon na rin ako ng mga anak. So, parang ang oras ko ay talagang halos nahati sa trabaho, nahati sa mga anak, nahati sa maraming bagay tapos nag-aaral pa ako. So, talagang halos wala na akong energy na makipag-ano pa sa ibang tao lalo na sa mga kamag-anak ko. So, ayan nga habang nag-i-start kami ng maglagay na ako sa kanya ng Brazilian na nabili ko dito sa TikTok, bigla ko lang nabanggit sa kanya na yung kapatid kong babae may ginawa siyang something na nakakakilabot talaga way back 2006. So, kung mga hindi kayo naniniwala sa gano'n, ewan ko lang kung meron ngang talagang pangyayaring gano'n or something na nakakakilabot talaga. Eto na nga, itsitsismis ko na nga. So, etong kapatid ko masyado kasing mahilig mag-ano, mag-experiment ng mga kung ano-ano, ang hilig mag-ano, ang hilig magpuyat, ang daming mga binabasa. So, ang dami niyang mga ginagaya sa buhay. Then one time, patulog na ako nun, sabi niya sa akin, hindi daw muna siya matutulog nun. Tapos hihintayin daw niya mag 12:00 na. Sabi ko, "Bakit?" Ang gagawin niya pala is kumuha siya ng kandila, tapos tumapat siya sa salamin. Sabi niya makikita daw niya dun kung sino yung mapapangasawa niya sa future. So ako naman, di ako naman naniniwala sa mga ganyan-ganyan kasi sabi ko baka mamaya multo lang yung magpakita sa'yo diyan. Tapos, hindi ko na siya pinansin, nakatulog na nga ako, hindi ko na alam ano pang nangyari. Then kinabukasan, tinanong ko siya kung anong ginawa niya sa experiment niya. Alam niyo ba kung ano nangyari? Sabi niya sa akin, "Actually, wala nga akong nakita eh. Pero, namatay yung kandila, tapos lumamig yung paligid." And then sabi ko, "Hala, baka mamaya may pumasok ditong multo sa'tin," ganyan-ganyan. Sabi niya, "Wala yan, hanggang sa hindi na namin yung pinansin. Pero hindi kayo maniniwala nung namatay yung kapatid ko, alam niyo ba na lahat ng mga pumupunta dun sa lamay ng kapatid ko, wala silang bukang bibig kundi meron dun silang nakikitang tao or lalaki na kasunod sa kapatid ko nung nabubuhay pa 'to, which is wala naman kami nakikita that time." Comment na lang kayo kung gusto niyo ng story time para dun. Yun lang, thank you so much.